Tara guys, samahan niyo ako pumunta ng Drosya sa kaibigan ko kasi tutulungan ko siya na mag-pack ng kanyang package padala papunta sa Pilipinas. So yan, lock muna natin yung pinto kasi wala nang tao ngayon kasi nauna nang umalis yung amo ko. And then yan, pasok na tayo ng lift and then sabayan na natin ang pagpapakyut. Charot. Yan. And then habang naglalakad ako guys, magbibigay lang ako ng tips sa inyo na dapat meron tayong mga OFW. Kung ako sa inyo guys, kung wala pa lalo na kung mga wala pa tayong ipon, 'di ba? Sikapin nating makakuha ng insurance, life insurance or health insurance. Dapat meron tayo niyan, dalawang yan, lalo na sa ating mga breadwinner. Okay, bakit nga ba kailangan natin kumuha ng insurance? Kasi para sa akin, alam nyo guys, unang-una talagang pumapasok sa isip, dapat meron akong life insurance kasi ayaw ko na bigla akong wala akong maiiwan sa mga anak ko. Lalo na ang hirap mag-ipon, 'di ba? Tapos may 3 akong anak. So, pag kasi meron tayong life insurance, secured yung mga anak natin. Kung sakaling biglang mawala tayo, may maiiwan tayo sa kanila, 'di ba? So, kailangan lang napiliin nyo yung insurance company na legit. Huwag yung mga basta-basta nag-aalok ng insurance na hindi nyo naman sigurado kung talagang legit yun, okay? So, yun. Para sa akin yung Sun Life, yung Prudential Life, tapos may mga VUL, tapos yung sa video, nag-aalok din ng mga insurance. So, yan, dyan kayo kumuha sa mga kilalang company, 'di ba? So, yan, bili muna ako guys ng ticket kasi hindi ako makapasok. Kasi syempre, hindi naman talaga tayo makakapasok kung wala tayong ticket. So, anyway, yung sa sinabi ko, ang mga taga-Greece lang ang makakaintindi sa akin kung ano ibig sabihin ng so, yan. And then, pasok na nga tayo guys sa MRT. And yan, nagkamali pa nga tayo ng pasok kasi dapat papunta ko ng Kipisya and nakapasok ako papunta ng Pereyos. So yan, kasi nga nasanay ako na laging papunta ng Pereyos yung train na sinasakyan ko. So bababa lang naman tayo guys, and then sa kabila nun lilipat lang tayo. And ang nabili ko naman ticket is for 90 minutes. So kahit magpabalik-balik tayo, hindi naman mababawasan yung ticket natin or magbabayad tayo ng another na bayad. Kasi ngayon hanggang 90 minutes natin pwedeng gamitin yung ticket natin. So yan, tap lang natin guys and then akyat na tayo pataas. So back to the topic tayo. Yun nga lagi kong inaano, kahit sa mga kaibigan ko, ino-offer ko na dapat meron kayong life insurance, lalo na bukod sa life insurance, dapat meron din tayong emergency. So, para sa akin, inuuna ko is life insurance bago yung emergency fund. Kasi, sobrang hirap kasi mag-ipon ng emergency fund. Kasi dapat 6 month na salary mo ang maipon mo. Okay? Sa life insurance, syempre, kung monthly mo lang siya babayaran, at least secured ka na kasi hindi mo naman alam kung kinabukasan buhay ka pa, 'di ba? Para lang yun sa paghahanda natin para sa family natin na maiiwan. So, yun. Huwag nyo lang sasabihin sa asawa nyo na may insurance kayo, ha? So, yun. Kasi, basta, ganun. Kasi, syempre, yung iba, may insurance pa lang makukuha to. Kaya nga minsan niloloko ko yung asawa ko. O, baka patayin mo na ako. Yun, ganun din. Joke lang naman yun. Mabait naman yung asawa ko. So, yan guys. Sakay na tayo ng train. Papunta tayo ng Kipisya. So, yun. Kasi nga gusto ko laging, alam mo yun tayo mga nanay, about sa future ng mga anak natin lagi ang iisipin natin. Kasi hindi natin alam ang bukas kung buhay pa ba tayo, 'di ba? So, yun. Kahit may mga maliliit lang na monthly na binabayaran sa insurance, mag-inquire kayo sa mga kilala nyo kung saan kayo pwedeng kumuha ng insurance. Pilitin yung makakuha, guys. Nung nasa Singapore ako, may nasimulan akong isa-in. Alam nyo guys, nakatulong yun sa akin nung papunta ako dito sa Greece. Kasi, at least kahit papano may naipon ako. And then, nakuha ko siya, pero insured pa rin ako. So, yun sa video yun guys. So, ayan. Nandito na nga tayo sa Drosya after 1 hour of travel. So, nandito na ako sa kaibigan ko. And yan. Yan yung bahay ng employer niya. And then, bukod yung apartment niya, dun sa likod ng bahay niya. O, diba, sosyalin. Ako kasi kasama sa bahay mismo. Siya talaga as in apartment yung binigay sa kanya ng amo niya. So, yan. So, pasok tayo kasi inalaw naman niya na mag-video kahit daw magulo yung bahay niya. So, ayan, diba, may aircon, may TV, may bed. So, yan yung ipapak namin, yung box na yan. Actually, bata pa tong kaibigan ko na to is 23 years old lang siya. So, talagang ayan. So, na-amaze nga ako kasi first time ko makakita ng ganyan na tirahan ng mga hopela dito. Diba? Parang, kung uupa ka ng ganyan dito, siguro mga nasa 300 or 200 euro. No? Ito, sarili niya na. And then, tingnan nyo naman yung toilet, diba? Talagang may privacy talaga siya. So, super ganda.
Ayan, and then yan yung pinaka living room niya, and then yung bandang side is doon na yung kitchen. O, diba? Yan. Meron siyang oven, may mga cabinet, o may another television pa sa labas. Alam niyo yun, studio type. May sink, may oven, may microwave oven, may fridge, kompleto, as in talaga. So, nakakatuwa. Sabi ko nga, kung ako lang ganito yung bibigay sa akin ng amo ko, siguro hindi na talaga ako aalis. Kasi nga talagang, alam mo yun, parang ang sarap sa pakiramdam na kapag off day mo, pwede ka makapagluto kung anong gusto mo, 'di ba? May privacy ka talaga. And kasama niya nga pala yung lola niya dito sa Greece. Galing kasi siyang Germany, nag-jump lang siya dito sa Greece kasi nga nandito yung lola niya, and hindi naman ganun kalakihan ang sahod niya sa Germany. So, yan. And ang swerte kasi yung lola niya, dinadalhan siya minsan ng mga pagkain, na pinagluluto pa siya, di ba? So, yon. And then after nga niyan, kumain na kami. Nagluto kasi siya ng hotdog and langgunisa. And yan. And then after namin kumain, sabi ko, simulan na namin mag-pack ng kanyang mga ipapadala sa Pilipinas. Biruin mo, ilang buwan pa lang siya dito, nakakapag-package na siya. So, yan yung niluto niya. Pinindot-pindot ko yung kanin kasi nga matigas, nilagay niya sa ref. So, yon. And then, after namin kumain, yun nga, sinimulan na namin na mag-pack. And tinanong ko sa kanya kung marami ba siyang ipapadala sa Pilipinas kasi first time ko lang naman kasi pumunta sa bahay niya. And yan. Ayan na. So, binuklat ko ulit yung mga ipapadala niya kasi nga kailangan naming tingnan kung magkakasya ba lahat ng ipapadala niya sa isang box para hindi na siya magdalawang box. Kasi yung isang box is 50 euro pagpapadala sa Pilipinas. So, hindi naman siya ganun kalakihan kasi yung box, pero okay na rin. Medyo mura-mura na din. So, yan. So, okay naman. Sabi ko, okay na yung nasa ilalim kasi nga puro chocolate. Nilagay niya sa isang box. So, okay na. Hindi ko na siya ginalaw kasi nga secured naman na hindi naman madudurog yung mga chocolate. So, yan. Medyo, wow. So, sabi ko nga sa kanya, so siya rin siya magpadala. Kasi, as in, dalaga pa naman kasi siya, guys. Kaya, nabibili niya pa yung mga gusto niya talaga para sa family niya. Ayan, di ba, mga talagang mamahalin ng mga sapatos yung pinadala niya. Siguro sabi niya nga parang nasa 1,500 yung nagastos niya sa dalawang box na yan. Magkano rin yun? Sa 1,500 parang nasa 70 to 80,000 na. Di ba? Sa Philippine peso, ganon. 80 or 90, something like that. Parang, 1 to kasi 72,000. So, yun. Kwentahin nyo na lang. So, yan. And then, kailangan kasi pag magpapapackage kayo guys is lagyan yung lahat ng tape, yung box. So, yan, tinulungan ko siya na maglagay ng tape sa box na, pangalawang box na gagamitin namin. And yun lang guys, dito ko natatapusin yung aking mini vlog for today. And hopefully na mag-subscribe kayo and mag-follow kayo sa aking page. And yun lang guys, maraming salamat. See you on my next vlog. Bye!